movies may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. At syempre, andito naman tayo sa ating kalinga sa OFW. At syempre, RPI sa mga aking sounds. At syempre, kasama na naman natin ang ating idol, Miss Corazon. Alma de Leon, magandang araw, Miss Corazon. Yes, magandang araw. Medyo paus lang ako. Paus ka nga ba? Pero, Saan ka ba pero, nagpunta? hindi. Pero, meron tayong resource person na talagang dapat malaman ng mga audience natin paano natin sila matutulungan to be secure. Kasi ang representative to ng bangko, Security Bank. So, ikaw na ngayon bahalang mag-interview at ako'y makikinig. Okay. So, ang binabanggit ni Miss Corazon Alma de Leon, ang aking idol, ay from the Security Bank to a business manager at si Mr. Nathan Demate. Sir, hello. Magandang araw. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat. Hello po, magandang tanghali. From Security Bank, right? Yes po, I'm from Security Bank. Ako po yung business manager sa Mandaling EDSA branch. Pag sinabing business manager, ano bang ginagawa nun? Business? Opo, actually, aside sa pag-provide ng businesses, tumutulong din kami, of course, kasi nakilala namin si Ma'am Cora. Tumutulong kami para palaguin yung syempre yung mga financial assets ng mga tao. Hindi lang siya basta sa businesses, pero sa welfare also po. Maganda yun, Ma'am Cora, welfare. Sinabing welfare, kaligtasan, kagalingan, di ba? Tama, Opo. Mr. Nathan. Bakit may ganyan kayo ngayon? Alam ko, ang bangko, puro business yan. Di ba, opening ng bank, Opo. di ba, withdrawal, deposit, gano'n. Bakit kayo may ibang klase? Actually, ma'am, it's based lang din talaga on how you're going to position your products. Kasi karamihan din sa mga tao, of course, may mga stereotype tayo, ma'am, di ba? Na kapag ka bangko, pera. Kapag ka bangko, gusto lahat, may produkto. Pero kasi kami, ma'am, sa branch namin, sa area namin, ang ina-advocate namin is to help yung mga tao talaga na hindi lang basta lumago sa financially, pero naniniwala kami na pati sa mentalidad kasi nila nakakatulong. Yung may sapat silang sa pang-araw-araw at may protection din silang nagagamit sa future. So kaya yung sinabi rin ni Ma'am Cora po na Security Bank, we definitely secure. Secure na secure kami talaga, di ba? Ma'am Cora, Yes, may ma'am. tanong ka? Paano ako magtatanong? Na-corner na ako ng Security Bank. Kasi ang style nila, binibisita. Yung Opo. pagbisita, kasama na yung kung ano yung minamarket nila. Ayoko na mag-comment doon, pero gusto ko lang sabihin na natutuwa naman ako. Otherwise, yung konting pera mo ay pwedeng palaguruin at magagamit mo yung pera kapag hindi mo naman ini-invest, pero tuturuan ka nilang mag-invest para yung pera mo lalaki. At saka may Yes po. natitikman ka na every quarter, meron kang natikman, hindi nakatenga lang yung pera mo. Yes po. Tama po yun, Cora. Pero, for example, ang Security Bank ay nakapokus din sa mga migrant workers, right? Sir, Yes, ma'am, pwede po. Pwede natin siyang i-position na ganun. Kasi sinasabi ni Ma'am Cora kanina, gusto nila mag-ano ng business sa mga OFWs. Paano nga ba yun? Opo. Ang sinasabi ko din, ma'am, kasi kadalasan is tuwing magsa-start ng relasyon sa bangko, ay of course, magbubukas tayo ng account. Yan ang pinaka-basic na kailangan natin pag mag-establish tayo ng relationship. Kagaya lang din sa ibang mga bagay, for instance, sa tao. Para magkaroon tayo ng relationship talaga, syempre kailangan mag-interact tayo. Kailangan magkakaroon din tayo ng deeper, di ba, na pag-uusap. So sa amin, ganun din po. Kailangan din natin mag-open muna ng account. So ang tanong muna natin is, paano ba ito makakatulong sa mga manggagawa? Yes.
Siyempre, meron naman din tayong mga allotment, di ba? In short, mga pinapadala mula sa ibang bansa na sahod papunta dito sa mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Yun ang isang bagay na gusto namin tulungan sila. Kasi syempre, hindi lang normally kapag deposits ang pinag-uusapan natin, nakataengga lang, ginagamit agad, syempre sa pang-araw-araw, may mga tao kasi na kailangan din talaga nilang gamitin. So kami, we advocate saving. So we advocate not only savings, pero yung mga inipon nyo ay palaguin natin. Yun po yung gusto namin relasyon na itulong sa mga manggagawa. Kasi, mama, no, kung di nyo tatanungin, isa rin po kasi akong migrant. Ang tatay ko ay OFW din. Kaya, kaya gusto ko rin talagang i-share sa mga kagaya namin kung ano rin yung mga yung mga dinanas din namin na ano. Na syempre malayo sa pamilya, si Papa, malayo sa pamilya, di ba? Tapos, hindi namin lagi nakikita. Tendency kasi ng ganyan, minsan lumalayo talaga po. Ganun, yung loob. So, ang mga OFW natin, kadalasan, ang nakikita nilang source of involvement nila no, sa pang-araw-araw ay yung pagtulong sa ano, yung pagtulong talaga sa financial. Kaya doon po kami nakakapasok. Okay. Pero ngayon, halimbawa, tatanong ka namin ni Ma'am Cor. Si Ma'am Cor kasi naka-avail na sa inyo, ano? Ang tanong natin ngayon Tama. ay, paano kayo makakatulong sa mga OFWs? Yan. Ano ang mga Mm. strategies at ano ang mga transacciones ng mga OFW families and their OFW also para sa security ba? Can you describe it to us now? Kasi may mga nanonood na sa atin. Apa. Bale yun, first of all, yun yung binanggit ko po kanina, makakatulong talaga sa atin, yung account opening. And aside from that, yung, excuse me po, yung insurance kasi natin, masyado siyang heavy. Masyado rin siyang, yung hindi masyadong pinag-uusapan, kumbaga. So kami dito kasi, we advocate health, Health. diba? We advocate health and life, actually. Kasi syempre, pagka malayo tayo sa ating mga kamag-anak, minsan hindi natin nalalaman kung ano yung mga nararamdaman nila, nararanasan nila. That's why we offer health insurance din po. So, ito pwede silang bilhin ng mga OFW natin para dun sa mga may iwan nila dito. So, in short, nakakapag-save sila specifically for the health and also hindi na rin masyadong mabubugbog yung ipon nila pag may nagkakasakit sa pamilya po nila. Paano yun? Paano yun? Parang mga maganda yan eh, di ba? Kasi sila, ang mga Opo. OFW, naka-insured yan, di ba? Naka-insured yan Meron po bago yan mga umalis. yan. Oo. Yes po, meron po sila. Sa inyo pa, paano ba yan? Yung sa amin, ma'am, pwede kasing ang gagawin natin, yung pupuntahan namin, kasi kaming team, ma'am, lagi kaming nasa labas. Yun naman yun. Actually ngayon, nasa labas mo ako. Nasa may kinikliyente. So kami, ma'am, kasi we can set up a booth anywhere, somewhere. Tapos pwede magkita-kita. Kahit dyan, ma'am, sa head office ng Kakampi, pwede kami pumunta at dumalaw po saan upang i-cater yung mga interested na individuals. Ano bang kailangan nila, ma'am? So, ang kailangan lang nila ay, number one, of course, kailangan nila ng account with us. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ang relationship sa bangko ay nag-start sa pagbubukas ng account. Yes, oo. Okay? Okay, tapos, syempre ma'am, kailangan na nilang pumirma dun sa insurance ng mga documents, which is may mga partner naman tayo na mag-cater po doon sa signing na yan. Tapos, kailangan din nila, syempre, ang insurance, ma'am, iisipin natin, kasi may discuss ko lang mabilis, ang mga ibang mga tao, yung isip nila, ang insurance ay gastos, more of an expense, di ba? Kaya ang kadalasan ang naisip nila, well, kami dito, ma'am, sa security bank, iba ang pinoposisyon namin sa insurance. Isipin nyo siya as nagbabayad kayo ng protection money. So in short, it's more of a risk taking na may ano na counter attack sa mga hindi natin readily na nakikita na risk, 'di ba? So imbes na isipin natin sa as gastos, isipin natin siyang nag-iipon tayo. Nagtatabi tayo. Kasi let's say kapag nagkaroon ka ng of course, yan, cancer kunwari, magkano ba ang nagagastos sa cancer? Hindi bababayan ng 1 milyon.
yun ay sobrang hirap, ma'am, sa savings natin, sa ipon natin. Sobrang hirap na. Kasi in short, kapag ang naipon mo lang is 1 million, isang click lang, ubos na yan. Unlike sa insurance, let's say magbabayad ka ng 10,000, 4,000 to 10,000 lang. Kunwari lang, ma'am, ganun yung figure natin. Mas protected ka kasi meron ibibigay sa insurance company. Kaya mo yun ipapanggastos mo for your insurance. Ay, for your sickness pala. Yun po. So, kasi insurance ang sinasabi, health and life insurance ba yan? Yes po. Life din, ma'am. Opo. So, paano yun? Paano nga ba na-avail ng mga tao to, lalo na yung mga OFWs? Kapag ka ganun, ma'am, yun po yung iniisip namin kasi is we can position a booth kasi kailangan namin din sila makausap para mabigyan namin sila further na mga opinion kung paano sila makakapag-save, kung paano kami makatulong sa kanila. So, magtatayo kami ng booth dyan sa inyo kung pwede. Kasi may Tapos, kami. may ano po. Pre-departure orientation seminar. Ayun, ma'am, pwede rin po kami doon pumasok. Perfect. Yun, ma'am, ganun po. Tapos kahit na yung mga OFW na mismo, sila yung kakausapin namin, nakukuha sila for their family. Pwede po yun. Pero halimbawa, itong life insurance, health and life insurance, paano sila makakapasok doon? Mag-account opening, tapos? Ayun, ma'am, account opening, tapos kailangan lang namin ng partner namin sa insurance, ma'am. Meron kasi silang tablet na ginagamit. Then from there, pipirma lang po. Yun lang talaga, ma'am. Pipirma lang. In short, mag-agree lang sa kontrata. Magbabayad din sila, ma'am, dun sa account. Ibabawas na lang po. Magkano? Yun, ma'am, ay depende dun sa edad nila. Pero ang average niya, ma'am, age range kasi, ang ballpark figure natin, nasa 4 to 5, mga ganun po. 4 Or to sometimes, 5,000? matanda. Yes po, Oo. monthly. Magbabayad sila monthly ng 4,000 to 5,000 monthly. Tapos, Tama ba? Hello? Nawawala ka, ano? yes po. Pero meron din tayong yung pinapahaba. Yes po. Hello, ma'am. Oo. Hello, Kasi ma'am. kung iisipin mo, yung 5,000, kasi ah, kung ako iniisip ko, dolyar ang tinatanggap nila o kaya riyad, no? So, in 1 month, magkano ang tinatanggap ng wife, family? Pinapadala na. Pati yung mga seamen, mga nagtatrabaho sa barko, may tinatanggap sila. What's 5,000 pesos in relation to the salary they're getting? Nakita ko nga yung mga sweldo ng mga ang lalaki. So kung titingnan mo, napakaliit lang yon, pero nai-insure yung mga pamilya sa amount na binabayad. Kung palagay natin 5,000, anong halaga nun? Kasi makano lang yung 5,000, divided mo sa isang buwan, ilang ano yun, sa 1,250 a week. Oo. 5,000 kasi 4 weeks lang eh. Oh. So kung isipin mo, napakaliit na investment ng tao silang kinikita. Hindi pwede dito yung walang trabaho. Kailangan muna dito magkatrabaho sila. Okay? So, Nathan, Apa, ganito, ma'am? sa account, kasi medyo, alam mo, pagka OFW, hindi tayo masyado sa insurance eh. Di ba, Ma'am Cora? Opo, Yes. tama, ma'am. Tama po yan. Tao sa insurance, kala nila patay lang ini-insure. Yung Tama. di ba? Life insurance, Ma'am Cora, nasabi ko na rin Yes. sa isang forum eh. Pero, paano, sa account opening, iba pa yon, right? Iba pa Opo. yun. Oo. Sa account opening, ito yung remittances naman siya. Yes po. Dun sa remittances, ma'am. Allotment account, in short. Opo. So, kasi yung iba nasasabi, pag nasa abroad na daw, minsan wala naman ka-partner. Sino ba ka-partner nyo? Kunyari sa Middle East, sino ang ka-partner nyo doon? Actually, Security Bank. ma'am, kasi when it comes to abroad naman, kapag ka nag-wire ka ng pera, meron tayong tinatawag na para mga intermediaries, ma'am. So, kagaya ng, for instance, ma'am, mag-name ako ng iba, ma'am, ha, dito sa Pilipinas, like,
Western, mga ganon. And din ganun ma'am sa ibang ibang bansa. And we also advocate yung online, ano, yung online kasi natin, nakakatulong na rin talaga siya. So, gusto rin namin yung mga kliyente namin, makakasabay sila dun sa trend ng online. Kaya isa yan ma'am sa mga tinuturo namin kung nagbubukas ng account na mag-focus din sa online. Pero syempre, hindi kami nawawala sa branch. Pero yun nga, sa mga emergency purposes, emergency cases sa ibang bansa, we highly suggest ang online transfer. Winawire naman siya, ma'am. Pero sa ibang bansa, ma'am, kahit anong bangko naman po, once na part ng SWIFT na society, pwede naman po makapagpadala dito sa atin sa Security Bank or any bank dito sa Pilipinas. So, halimbawa, si OFW ay kumuha sa iyo nag-account opening. Tapos, si OFW ay magpapadala ng pera dito. Paano yun? Apo. Dalawa pa lang opening. Right? Yes, ma'am. Opo. So, dalawa sila. Meron bang ano yan? Or actually, meron kasi pong mga instances na yung mga kumpanya nila is dito na rin talaga nila binubuksan sa Pilipinas. Tapos yun ang ine-elect nila na beneficiary account na tinatawag kung saan doon babagsak ang sahod ng mga FW natin. Pero kung ang mga OFW, sa seafarer. Pero meron din kasi mga instances. Sa POEA, ma'am, di ba, meron tayo sa DMW, meron tayo din mga nakakapag-open tayo ng account kasi, di ba? Tapos yun, ma'am, natin as allotment account din for the Pwede kasi ma'am nilang i-elect yun eh. Kumbaga yung mga nagpapasahod sa kanila sa ibang bansa, sila mismo ang magwa-wire papunta dun sa account ng mga Pilipino natin dito. Kaya nga, swak na swak ito sa programang Kalinga sa OFW. Kasi although wala tayong relasyon diretso sa OFW, ang gusto nating matulungan yung mga pamilya. Kasi Yes, sila ang ma'am. tumatanggap eh. Hindi mula ka Opo. naman relasyon sa OFW dahil may kumpanya na sila. Ang nakikita ko dito, yung pamilya ngayon, ang mga kausap natin, kausap mo, ay nagsasabi na magkano ba ang tinatanggap mo? Magkano ba yung natitira? Kung walang natitira, walang dideposito sa bangko. Kailangan tuturuan paano may matira. Kasi pag walang Yun ang goal natira, natin, ma'am. ang tawag natin doon, uras bugas. Diba? Yung Opo. hindi mga kinikita umuutang na. Pagdating Alam ng na pera. Oo, kasi Wala na. social worker ako. Alam kong buhay ng mga mahirap. Mauubos. Lalo na pag nandyan ang nagbisita yung kanyang asawa o pupunta sa duty free. Kung ano-ano yung Apo. mga binibili. Yung mga hindi nabibili. Isang maganda din sa mga forums, halimbawa na kinukonduct namin, you can talk about dito sa mga pinag-uusapan yung mga produkto, di ba? Pero in return, halimbawa, may mga grupo-grupo talaga na malalaki. Kasi may isa kaming kausap din dyan. Nagbibigay naman sila ng mga livelihood. Sa inyo, Security Bank, ano naman yung pwede na, halimbawa, itong grupo na to, 50 or isang kooperatiba. May co-op kami So, ano yung mga pwedeng mailaan natin sa mga ganitong klase? Ayun yung... Sige. Okay. Yung sa amin kasi, ma'am, yun yung ina-advocate din namin, ma'am. Ang naisip namin i-offer is yung account na walang maintaining balance po for our mga beneficiaries. Kaso, yun siya, ma'am, yung binanggit ko rin po kanina kasi we advocate savings also. So, parang hitting two birds in one stone na ma'am. So, pwede kami magbigay ng account na wala siyang maintaining balance and at the same time, dapat meron silang kukunin na iniipon. So, ano ba iniipon na yun? Doon papasok yung insurances natin, ma'am. Kasi ang insurance talaga is para siyang iniipon and at the same time, meron siyang benefit na sobrang laki na hindi pa natin nakikita. Pero once na kinailangan natin, mararamdaman talaga natin, ma'am. Pero isang tanong, halimbawa, kumuha ako, di ba, ng insurance, sabi mo 5,000 a month. Yung pera ba na yun ay saan mapupunta ako sakali? Di ba? Yun. Sige. Gastusin yun. Ano siya po, ma'am? Actually, ini-invest siya ng FWD natin. FWDs are partner insurance company, ano?
yung Okay, security sir. bank, we invest it kasi ganyan ma'am ang ginagawa ng mga company. Kasi kapag kapahid lang tayo ng bayad, tapos tinatabi lang din namin sa bangko, hindi siya kikita. Correct. So, para rin maging sustainable ang business natin, we invest it also. So, kaya magiging kampante rin tayo, ma'am, na yung pinabayad natin, may napupuntahan sila. And at the same time, may benefit din kami ibibigay sa inyo in the future. Siyempre, sabi nga nila, di ba? When it comes to life insurance, ma'am, yung ratio of life and death is 1:1. In short, dadating at dadating yan. Ang mahalaga is may maiwan din tayo sa mga mahal natin sa buhay. Eh kung nag-iipon lang tayo, mahirap yun. So, halimbawa po Kapag, sa pagbigay, monthly ng gano'n, savings na yun namin at the same time naka-insured. Tama ba? yes po, issued Pagkakaintindi. policy siya, ma'am. Tama po yan. So, si Ma'am Cora siguro ang daming kinuwang insurance din. Hindi, hindi, ang nangyari, hindi. Nangyari sa akin, nag-iipon ako ng dollars. Talagang kwento dahil pag ako Mm-mm. magbibiyahe, kailangan meron akong dollars. Hindi na ako Yes po. maghahagilap, hindi na ako pupunta sa mga money changer. High Siyempre, finger. ibang rate nun. Ikaw nakaipon na. Overtime, tsaka minsan, nagkakaroon ka ng consultancy, ang bayad, dolyar. O, ang bayad, o kahit pesos, pinapalit mo ng dolyar kasi sasabihin mo para wag magalaw. 'Di ba? Kasi pag Mm-mm. pesos, madaling magalaw. Pag dollars, hindi mo ginagalaw. So, nakakaipon ka. O, given that situation, may naipon ako na nasa bangko, pero hindi ko ginagalaw. Parang may interest din, pero napakaliit. Ngayon, sabi ngayon ng security bank, bakit hindi nyo ilagay sa isang investment na whatever system, Mm. kayo ng interest every 3 months. No? So, ibig sabihin, every 3 months, dati wala akong tinatanggap, nandun lang sa bangko, maliit lang na interest. Eh ngayon, meron akong, at marami humingi ng tulong, Fe. Talagang, ngayon nga lang worth Yes po. 10,000 ang nailabas ko dahil na mga humingi ng tulong, papa-opera, mga, Napakabait talaga ni Ma'am Cora po. Oo nga eh. Di ba, ma'am? Totoo yan. kaya, Kaya sabi ko kay Dina, kasi nandito din si Dina, sabi ko, si Dina may FWD, no? Opo. FWD, sabi ko, SWD, ma'am. ina-update, ina-update mo ba yung FWD mo? Baka nakakalimutan mo. Kasi yung FWD, parang savings din yun, pero may purpose. Kaya Yes yun po. siguro ang dapat natin explain, purposeful savings. May dahilan bakit ka may savings para saan. Pero yun ang hindi nakikita ng OFW kasi nga ang tawag ko doon, pag may pera, gasta. So bahala na kung ano mangyari, kung wala, no? Kung, Mm. pero naniniwala ako, kailangan matuto sila, Yes po. ma-educate, Tama yan, Ma'am Cora. magkano ang kailangan pera kasi may mga anak sila na nag-aaral. Kahit na elementary, libre. Pero pag Mm. nagka-college na, hindi na libre. Unless Mm. scholar sila na madunong. Kaya maraming, kumbaga masalimuot ang issues doon. Di ba iba ang sitwasyon ng bawat pamilya? Kaya, kasi merong iba na, ay, gusto ko habang buhay ako, mag-enjoy na ako. Bahala na sila kung mamatay ako. Abay, kawawa naman ang pamilya kapag gano'n ang attitude. They don't provide for the family o kung in case kung anong mangyari sa kanila. Kaya dapat Opo. kung anong mangyari sa kanila, na-provide nila ang family niya. Yun ang Yes. simple way Yes. of looking at it. So, isa lang yun, yung Mhm. inyong health and life insurance. What else? Um, Yes, Kasi sa ma'am. mga iba, katulad ng isang kausap namin, hindi ko na lang sasabihin yung bangko, parang Mm. nag-introduce naman siya, Ma'am Cora, ng mga pwede kang magkaroon ng isang sari-sari store, parang ganon, yung binibigyan sila ng negosyo. retail. Actually, Mga loans, nakikipag-usapan ma'am. na nga kami kung paano sila makakatulong dun sa mga inorganize namin community. Although, tama din, account opening dun ilalagay yung pera na binayad mo dun sa mga product na binigay nila. Siguro alam mo na yung sinasabi ko, Mm. ano, Nathan. Opo. So kayo, Yes, ano ma'am. ba lang meron? Actually, when it comes to loans din naman, ma'am, marami rin kami, ma'am, na ino-offer. No? Meron din kami, syempre, pwede kaming mag-offer ng housing sa mga pamilyang gusto na ng sariling bahay nila. And also, meron din kaming mga pangsasakyan, auto loan.
So, nag-offer din kami. So, yung welfare naman din, ang business loan namin, meron din kami. Pero ang business loan namin kasi is more of dun sa mga existing. Meron kami personal loan sa mga gusto mag-start. So, yun man, pwede natin silang opera nun. Pwede silang magkukuha ng personal loan natin for those people na gusto mag-umpisa na sarili ng business. Business. Okay. Yes po. Tapos ma'am, ang masasabi ko lang, Sige, 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 sige. yung sa loans din kasi natin ma'am, malaking tulong siya ma'am. Kasi ang mga Pilipino normally, ang tingin nila sa loan, di ba, medyo mabigat, utang. Minsan kasi medyo, when we talk about loans, nagkakaroon tayo ng mindset na ang pangit magkaroon ng utang, pangit magkaroon ng ganito. Ang kagandahan kasi sa loan is meron tayong tinatawag na credit score. So para makapag-start ka ng credit score, ma'am, sa financial industry or sa banking industry, is kailangan mo talagang mag-borrow ng money. And borrowing money doesn't mean naman na lulubog mo yung sarili mo. Kailangan mo ng disiplina. Kailangan mo ng disiplina sa paggamit ng mga inuutang mo. So in short, dapat nasa tama lagi. Pag nangutang tayo, ilalagay natin sa tama. So for instance, nag-loan tayo ng ganitong amount, make sure na mababayaran natin yan. At dapat meron tayong paglalagyan ng pera na yun, makikita din para ma-offset siya at kikita rin talaga tayo as a family. Yun yung masasabi ko po sa atin. So, pwedeng mag-loan ng individual. Yes, Basta ma'am, mag-open individual. siya ng account sa inyo, right? Tama ba? Opo, yes ma'am, opo. Kailangan pa rin talaga nun, ma'am. Doon kasi natin So, ibibigay yung magkano naman kanila ang, po. ang interest? Para may interest siyempre, di ba? Yes ma'am, meron po tayong interest. Sa personal loans namin, ma'am, nasa 1.6 po siya ang interest natin doon sa personal loans. Doon, so yun ma'am, So, pwede siyang sa mga nag-start po ng business po. 1.6 6, yes ma'am. every Every month po yun, add-on rate. Monthly add-on rate po ang tawag sa kanya. so ang initial utang, palagay natin 50,000, Apo. di ba? Mangora, parang narinig ko yun. Ako yata yun. O, 50K. Sige. So, 50K monthly. 1.6 ang interest. 1.6% ma'am, opo. O, i-multiply mo yon. Kasi ngayon, Pero, mag-exercise na tayo. tapos may ano pa siya ma'am, kasi kami ma'am nagbibigay kami ng computation, no? From during the application itself. So meron kasi rin tayong tinatawag na EIR or effective interest rate na makukuha lang natin once approved yung application. So ang ballpark figure natin ma'am sa kanya, teka kuha na po ako ng times 12. So mga 19.2% po yung interest rate natin aside siya doon sa EIR na tinatawag natin. So, 19. 0.2 per annum. 0.2. Per annum na yun. Per annum, ma'am. So, So, yung final computation nun, ma'am, kasama na EIR, ibibigay po siya once approved ang loan natin. okay. Sige. Pero, dun sa health nyo, kunyari, halimbawa, sa Pindus namin, So, dito ay i-encourage ninyo ang mga OFW mag-account opening. Right? Yes, ma'am. O, pero Opo. dapat may turo, may di ba? Meron ba kayo Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Kaya yun yung sa FWD namin. Actually, they also act as our financial consultants or sila yung nagkakonduct ng financial wellness program na tinatawag natin. So, dun sa financial wellness program, ma'am, they're advocating ang importance ng, of course, pag-iipon, ng pagkuha ng mga protection. Kasi insurance ma'am, hindi lang naman yung sarili mo yung pinoprotektahan mo. Pati yung salary, yung pondo, yung funds ninyo as a family. You're also protecting that from the uncertainties ng future po. Mangora. Well, sa akin, ang relationship ko sa Security Bank, ang Red Cross, Depository Bank, Depository Bank ang Security Bank. Ngayon, naisip din nila, bakit hindi lahat ng nagtatrabaho sa Red Cross ay magkaroon ng account sa Security Bank? Yes. Tama naman. Kasi ang iba, ang account lang tungkol sa sweldo. Ay, tapos, pag wala na yung Apo. pera sweldo, ubus na yon until the next salary.
pero hindi natuturuan ng investment, hindi na natuturuan ng savings plan. Maraming hindi alam. So, kung hindi mo Mm. alam, hindi mo naman gagawin. So, At saan gusto kami mo, papasok, ma'am? Opo. oo. Kasi nagka-experience ako sa Life kasi meron akong kamag-anak na nasa Life. Di siyempre, gusto mo lang matulungan yung kamag-anak mo. Eh, di palagay natin 1 million. Ngayon, over time, nababawasan yung 1 million mo kasi bumababa yung value nung Yes, ma'am. Life example. Ngayon, ang sinuggest sa akin, para ma-enjoy mo, sabi niya, bibigyan namin kayo ng monthly na para kayong may interest na may earn. Of course, maring nababawasan, pero ngayon, parang hindi nabawasan. Yung 1 million ko ngayon, eh, may 1.250 ang value kapag sasara mo na o kaya Yes. bibigay mo na sa kapamilya mo. Eh di nag-earn ng 250,000 yung 1 million mo. Maaring kung yun eh hawak mo, nagasta mo na yun. Pero sa Life, eh pwedeng tumatanggap ka na ng interest at the end, tumubo ka pa rin. Kaya, kung maganda ang performance, of course, depende. Depende din sa sitwasyon ng bayan. Yun din ang problema. At marami kasi na umuutang, walang intensyon magbayad. Pag walang intensyon magbayad, ang kapalit ng preso, mapipreso yung mga tao. Eh, hindi nila Opo. naiintindihan na hindi pwedeng gano'n ang attitude na "Ay, hindi bale, hindi natin bayaran. Hindi nyo babayaran ang magbabayad niyan yung inyong mga heirs na Yes. pala may utang magulang nyo, yung magulang hindi nakabayad, responsibility din ng kapamilya. Kaya yung kapamilya, tepok kapag hindi nakabayad yung mga magulang, hindi Mm. nila alam yun eh. Opo, tama Kaya yun. pala nangungulit yung iba, no? Di ba? Mm. Well, anyways, ano na yung mga nagagawa ninyo tungkol sa... Kasi nando kayo sa ano kamo, DMW, di ba? Hindi naman Hindi ngayon po. Hindi interest. kami masyado po sa DMW. Bakit? Bakit? Ah, para, kasi hindi pa namin siya na-try, ma'am, na pasukin actually. Kaya kaya we'd appreciate it, ma'am, if dun sa ano natin, magagawa namin yung mga advocacies namin po dun sa DMW. Mga ano bang mga advocacy bukod dun sa health and life ninyo insurance? May mga iba pa kayong advocacy? Ayun, ma'am. Actually, basta ang focus kasi namin, ma'am, is mabigyan namin ng health protection yung mga may iwan ng mga OFWs natin dito sa Pilipinas po. Mm-hmm. Yun talaga yung main namin, ma'am, as a bank kasi, as a financial institution, our main goal is to allow people to instill sa mindset ng mga tao the importance of saving. So yun talaga, ma'am. And the best savings that we can provide is through insurances po. Okay. So, So, halimbawa, meron kang 50 sa isang lugar, di ba, nakakapurong. Maaari hindi lahat ng 50 na yon maging interesado. Palagay Yes natin, po. ang naging interesado, 25 out of 50. Di na-influence mo na yung buhay ng 25. Opo. Maaaring sa 25 na yon ang sigurado ka lang, 10. Parang Yes, realistic, ma'am. ano? Yung Opo. 10, nabago mo na ang buhay ng 10 out of the 50. So, yun ang Mm. paniniwala ko na if we don't try, we cannot influence. Kasi we will be influencers eh. May influence Yes, natin ma'am. Kaya panibagong nga, tanaw. Mm. opo, may singit ko lang din, ma'am, Cora, ano po. Kaya kami, ma'am, tuwing nakakapagsara kami, ma'am, ng mga deals, ganito, ganyan, with FWD, we don't call it sale, ma'am, eh. We call it saved lives po. Kasi talagang dun kami nakakakita ng pagbabago sa buhay ng mga tao. okay. So, ang security bank, gano'n na ba ito katagal? Nasa 75 years na siya, ma'am, ang security bank po. Kung hindi ako nagkakamali sa figure ko, ma'am. 70 Ang plus years na rin po siya. gustong malaman ni baka magsasara ang security bank. Hindi, ma'am. Nakikita natin eh. Hindi po kami papayag na magsasara po. Oo. Kasi nag-merge ngayon, di ba?
Opo. Hindi naman, ma'am. Hindi naman siya, ano po. Na security to, secure. Kaya nga security bank eh. Yes, ma'am. Opo. Secure. We're going to secure you talaga. Ah, Bukod sa ano, paano mo, halimbawa kami hindi wala naman Cora o kami OFW nakaupo sa Pidos namin, ano? Paano mo Mm. kami ma, ma-influensyahan na mag-account opening sa inyo? Ano ang una mong babanggitin sa amin? Kasi marami na Ah, nanonood sa atin ngayon, no? Hello, Robles opo. Blanos Rosemary, Junan Sures and Manang Diday, Edric Patrick Reyes ng Sambales, hello po sa inyo. At syempre yung iba pa, ayan, meron pa. Edward Philip Montolino Reyes is watching also. Hello po sa inyo. Hello. Yan, may mga Ayun, ma'am. nanonood sa atin. Opo, magandang Example. tanghali po sa inyo lahat. Ay, hindi, ikaw ba Opo. nagtutok o hindi ba? Saan, ma'am? Kunyari, sa mga Sambales. halimbawa, sa Pidos kami. Pidos kasi namin Opo. everyday eh. Nasa 40 Mm. ng 40 yun everyday. Di ba? Opo. Siyempre, tinitingnan nila. Kasi yung iba kasi ganito na lang, mag-open kayo ng account, etc. Ganun lang. Di ba? Yes, ma'am. May mga ganun, di ba? Di ba? Ngayon din sa Mm. mga marami nanonood sa atin, nasa iba-ibang mga lugar, paano natin ibebenta ang security bank? Yan. Mm. Hindi mo Okay. mabibili ang security bank. Paano kami magkakaroon kami ng account opening sa inyo? Yes. Mm. How to open an account. Bakit nila kailangan magkaroon ng account? Mm. Diba? Actually, ang pinaka binebenta namin, ma'am, is not the account itself eh. It's the better banking. Yun yung sinasabi ko lagi, ma'am, sa mga kliyente ko. It's called the better banking experience. So in Security Bank, our tagline is you deserve better, which we believe is we're living naman po. Kaya kagaya nung nga yung sinasabi ko kay Mang Cora, di ba? We cater talaga harap-harapan. In short, we instead of the clients going to us, we go to them. So that's one of the selling points na binibigay namin, ma'am, sa so in short, kapag nag-open ka ng account, you're not just opening an account. You're opening a relationship with a better banking brand, with a better banking bank. Yun po. So, at syempre, ano natin yung health, no? Bakit yung naisip Yes, na ma'am. health Papasok ang natin yun. papasok natin? Bakit health ang inyong tiningnan? Hmm. Kasi ma'am, actually chunk kasi ng expenses natin na unforeseen is more of health kasi yan eh. In short, ang dami ng sakit ngayon na nag-emerge. And isa rin yan sa mga major expenses na ginagastusan ng mga tao. And hindi lang yun, masyado siyang mabigat na unforeseen expense eh. So, kaya kapag magpoprotekta tayo ng isang bagay, isang problema sa buhay natin, we're pushing for health, ma'am. Kasi karamihan ng ipon natin, mawawala lang yan pag nagkasakit tayo. Yun ang isang bagay na hindi magkakaroon ng worth it na kapalit. Ano bang kapalit ng pera, ma'am? Pag binayad natin sa mga hospital, di ba gagaling tayo? What do we gain? Longer life. Is that tangible? It is livable, but not tangible. Pero kapag kunwari, yung ipon natin, pinambili natin ng, let's say, ng bahay, ng sasakyan, ng mga gusto natin. In short, ng gusto natin. Mas gusto natin yun, ma'am, sa mga sarili natin. Na yun yung makukuha natin. Imbis na yung inipon ko, pinambili ko na, pinambayad ko sa ospital. Mas masarap pakinggan yung inipon ko, pinampundar ko ng business ko, pinambili ko ng bahay namin as a family. So yun po yung advocacies namin for health. Hindi, ang sinasabi natin, halimbawa, nag-opening kami ni Pagpura, dire-diretso, no? Sa insurance na ganito, nagkasakit, ano ang proseso na mangyayari? Kung nagkasakit siya, Meron, miyembro na kami at nakakuha kami ng health and life insurance. Apo. Ang ganyan, ma'am, kapag ang tawag kasi dyan, magkiklaim na tayo, ma'am, di ba? So, in short, insured ka, magkiklaim ka, you just go to any security bank naman, and may hotline din kami for FWD. Sa mga security bank branches, ma'am, meron tayo mga partners doon na from FWD. So, from there, kakausapin lang natin sila for claims. Tapos, meron ding hotline, ma'am, kasi din sa FWD po, na they can call. Kunin ko lang yun, ano, ma'am. I can dictate it. So, it's 888.
Apat na 8 8. siya, ma'am. Tatlong 8. Apat po, apat na Tama. 8, tapos 8388. 8383. 88. 8388 po. Okay, apat na 8, 8383, and then Ay, hindi, ma'am. 88. Apat na 8, 8388. Yan po siya. 88 ulit. Apo. Okay. So, 8, apat na 8, 8388. 88. Okay, 8. Puro 8. Kasi ang Alright, 8, ma'am. perpetual. Ang 8, Apo, Favorite ko yung infinity, 8. ma'am. continuity Apo. yon. Anyway, Yes to po. go back, ang napaka-importante, Fe, is to inform how it can be done. Kasi imposible na meron na sila. Like, I would wonder how many of them have already an account with Security Bank, right? Now, Yes po. ang gusto natin, mag-establish sila ng account for a reason. Hindi lang yung katulad ng kahit anyone. Like, pwedeng kooperatiba na sila. Marami na silang sinasalihan, palagay natin. May kooperatiba ng mga OFW. Pero ang sinasabi ngayon dito, sa Security Bank, they're walking an extra mile para maturuan yung mga nagtatrabaho habang may kinikita sila. Kasi pag wala na silang kinikita, wag mo na silang kausapin kasi wala silang silbi. Useless dahil ano naman ang kanilang i-invest, wala na sila, nawala na ng trabaho. Pero, ang gusto ko ngayon, matulungan, lalo na yung nakatrabaho na dating walang trabaho. Di ba nakakatuwa na, hoy, dati wala akong savings account, ngayon may savings account ako. Dati, hindi ako member ng kooperatiba, member ako ng kooperatiba. Yung tinatawag natin pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay nila. Hindi present time. Huwag sila maghintay na mamatay sila. Hindi mangyayari Yes. yun. Right, right. Apo. While Tama. they're alive, tutulungan natin sila to improve their lives dahil merong opportunities na binibigay sa kanila. Sabi ni Crisette dito, Margaret, sabi niya, ano ba yung binabanggit daw ni Nathan yung tungkol sa FWD? Ano ba nga daw ito? Siya yung company tie-up namin. So, sila insurance provider po. Oo. Anong ibig sabihin daw noon? FWD? Wala, ma'am. Wala siyang meaning po. FWD talaga yun. Opo. That is company also, no, na partner ninyo. Yes po. Yan yung company na. Sige, yun. Wala daw pangalan. Pero Yung tanong ni Margaret, Margaret, Opo. yung nagtanong, ang mga ganong tanong ay napaka-importanting sagutin. Napaka-importanting ano ang gusto nyong malaman tungkol doon at ano yung pwede. Kasi hindi naman lahat pwede. Kailangan maunawaan nila when is it possible to be FWD. Ako personally sabihin ko, kung wala kayong trabaho, huwag na kayong mag-isip ng FWD. Dahil wala naman kayong Tama, pera. ma'am. Sa may Yes. pera lang yun na may kinikita. Kaya napaka-importante yung kita. Meron ba kayong kinikita? Meron ba kayong at magkano yung kinikita? Hindi pwedeng sasabihin mong, ay, mag-i-invest ako ng ganang galaga. Hindi mo naman pala kinikita yon. Tsaka hindi mo kaya. Oo, correct. Opo. Kasi actually, ang insurance kasi, ma'am, it's a promise eh. Pangako yan. Pangako na magtatabi ka. Pangako na magiging disiplinado ka sa pag-iipon mo. At pangako na aalagaan mo din yung pamilya mo. Yung welfare nyo as a family. Kasi kung kailangan disiplinado, Fe, dahil pagdating ng nung naniningil na, hindi pwede mong takbuhan yan. Pag Opo. kung kailangan magsisave ka para doon. Para ding, ikaw ba, pag dumating ang Meralco, dumating ang tubig, water, syempre, babayaran mo yun. Babayaran mo talaga, ma'am. Kung di, ititigil nila ang tubig mo, at saka ititigil ang kuryente. Tama. Kasi may mga ganito, ang nanay ko may ganito rin dati, hindi niya na na. Kasi personal, ito ba ay halimbawa ay gusto ng mga OFW na magkaroon ng health and life insurance, for example, doon din sila magbabayad doon sa account na inopen nila. Sa account din, ma'am. Opo. Doon na rin siya ibabawas, ma'am. Kaya wala na rin hassle sa kanila. In short, all they have to do is i-budget monthly ng maayos yung kanilang sahod. And magtatabi talaga sila na iniipon nila. So, Ma'am Cora, huli? Mga tatanong pa? Meron ka pa?
Ako, naniniwala ako na yung grupo mo na mini-meeting, bigyan ng pagkakataon na magkaroon, yung gusto natin, di ba, sabi, pagbabago. Pagbabago sa bagong Pilipinas. Pwede ba yung Mm. bagong Pilipinas maging bagong barangay, maging bagong Yes. lugar sa Opo. kanilang lugar, na dati isang grupo sila, wala silang pakialaman. Ngayon may Mm. pakialaman sila kasi tinry namin yun sa DSWD, yun sa tulong puhunan, inorganize sila. Tapos, problem lang, pag hindi nagpatuloy yung organization, namamatay. Kaya pag Mm. namatay, yun ang nangyayari, na hindi nabuo yung grupo. Ang gusto ko, katulad ng sayo, organize na sila, may grupo na sila, paano mo sila tutulungan to improve their lives, Mm. pagbabago. Yun. Okay, So, ikaw ang nakikita ko dahil ikaw Opo. yung maraming kakampi. At kung may naaapi sa kakampi, may kakampi. Kasi ang inaalagaan nila yung mga naaapi. Happy. Opo. Nathan, siguro mga talk mo about yung mga message mo sa ating mga kababayan na ngayon ay may mga nanonood sa atin. Ano ang Opo, gusto opo. mong ipaabot sa kanila? Sige ma'am, yung sa akin naman po, bilang kagaya nila, na anak din ako ng OFW, um, i-share ko lang din ma'am yung mga naging challenges, ganito ganyan. Medyo brief lang naman po siya. Mahirap talagang mag-ipon. Mahirap talaga na, alam niyo na, mawawalay sa mga mahal natin sa buhay. Hindi siya madali. That's why through our financial institution, through Security Bank, i ilalapit namin sa inyo yung mga financial services na pwede namin i-offer para hindi nyo maramdaman na nawawala yung mga pinaghihirapan nyo na kasi challenge talaga mag-save. It's very challenging to budget lalo na kung hindi, alam mo, kung hindi ganun kalakihan, kung hindi sapat. Pero at the same time kasi we also push for sustainability. So meeting the present needs without compromising the future. Kaya yun po yun sa amin. Kaya gusto namin protektahan kayo kasi we in Security Bank, again, our tagline is you deserve better. So ipupush namin ang better banking experiences sa inyo, sa mga Pilipino, para hindi talaga mapupunta lang sa wants or kaya sa wala yung mga pinaghihirapan ng mga mahal nating OFW. At syempre, Security Bank. Ano ang motto? Ang sinasabi mo kanina? You deserve better, ma'am. You deserve better. Yes. Oo, tama nga rin naman. Kasi alam mo, Ma'am Cora, kanina sabi ko, pag-uusapan nga natin yung reintegration. Dahil sabi mo nga Mm-hmm. kanina, mahirap mag-reintegrate sa Pilipinas dahil walang Opo. trabaho. Tapos may yung mga pauwi na dito, may edad na yun. Di ba, Ma'am Cora? Magano na, no? Di ba? Mm-mm. Yung mga Mm-mm. OFWs. Kaya kailangan, Ma'am Cora at Nathan, mag-impok at magtyaga talaga mag-impok ako, di ba? Para sa Yes po. pagdating sa Pilipinas at wala ka ng trabaho, meron kang may makikitain ka pa. O May may kikitain invest. ka. Pwede bang mag-invest sa Yes. inyo, Nathan? Opo. Opo, ma'am. Pwede, pwede. Tapos, ma'am, ipapasok ko lang din another thing na gusto ko sabihin sa mga tao. Kasi yun nga, di ba, binanggit ko kanina, that insurance, di ba, typically iniisip siya na expense, Gastos. na gastos. Gastos. Kami, ma'am, kami sa Security Bank at FWD, we think of insurance as a promise. Yun yung gusto namin i-instill. Nangangako kami na nangangako pala yung mga policy holder natin, sila, yung mga Pilipino, na magiging disiplinado sila sa pag-iipon. Nangangako sila na iingatan nila yung mga pinaghihirapan ng mag-anak nila abroad at iingatan ng mga taga-abroad yung pamilya nila rin dito sa Pilipinas for unforeseen circumstances. So, ang isi-share ko rin naman, ma'am, ang tagline naman ng FWD about sa insurances, ma'am, is changing the way people feel about insurance. So, gusto rin namin na mag-iba ang tingin ng mga tao sa insurance na hindi lamang siya gastos, na hindi lamang siya pagpapahirap sa finances natin, kundi more of nagiging perfect and balanced portfolio tayo. Kasi ako, natatakot ako sa insurance eh. Mga Naiintindihan tao, namin di yun, ba? ma'am. Ang mga tao, Ma'am Cora, di ba, lalo na yung mga edad ng mga una, ayokong insurance, di pa ako mamamatay. Tama ba, Mm. Ma'am Cora? Di ba? Pag Kaya sinabing nga, insurance,
kailangan pagbabago. Ako din, For sa Red changing the Cross, way. ay ibebenta din namin yung safeguard. Kasi pag naging member ng Red Cross, pwedeng gumamit ng ambulansya at pwedeng maka-access ng dugo. So malaking Opo. bagay na yon na kung mangangailangan, merong kung pupuntahan. Kaya another time, pag-uusapan natin yung safeguard, kasi sinabi ko na rin yun sa Security Bank na pwedeng makatulong din sila na ipaliwanag paano yung safeguard. Makatulong naman sa Philippine Red Cross. 1,200 Maganda yun. for 1 year, makakatulong naman. So, ang tawag natin, tulungan tayo. Kasi ang dapat ng programa natin ay talagang tulungan center. Dahil nung araw, yun ang sinimula namin sa Tondo, sa tulungan center. Pero nung overtime, nawala na yon. Pero kailangan ibalik natin. Dapat may kakampi ka, kung may naapi, may kakampi, dahil meron tayong tulungan center. Itong pag-imbita natin Security Bank ay para maging tulungan center. Yan, Yes. oo nga. Siguro ma'am, ang isang sinasabi pa rin natin yung dapat yung security bank ay parang pamilya din ng mga OFW, Yes, di ba? Hindi na sinasabi ma'am Kore, kasi yes. yung ibang mga Opo. bangko may susuplado ang mga tao di ba? Yung sinasabi nila di ba? Yun, Hindi, dapat, kasi pag wala ka namang pera, hindi interesado bangko sa'yo. oo Ang nga, magiging interesado lang ang bangko kapag may wish ka, may interest ka na mabago ang buhay mo. yan, Kung oo. ikaw ay pakawala lang, hindi interesado sa yung bangko kasi baka Mm. magnakaw ka pa sa bangko. Ano ba mga requirements para makapag-open sila ng account ng free? Government ID lang ma'am actually. And then yun nga po yung sinasabi namin, magiging free yung maintaining balance natin once na meron tayong i-connect na savings plan which is yung insurance po. Mm. So, ibig sabihin, pag nag-open, kunyari ako as OFW, ano susunod doon? Mag-open ka nga account. Opening Apo, account. mag-open, yes ma'am. Opo. Tapos after nun ma'am is ililink natin yung insurance product din sa account mo. Then from there, tuloy-tuloy na po yung savings nyo na ibabayad sa insurance. And then once na may mangyari sa atin or kailanganin natin, andito pa rin kami to secure you. Tapos, Mm. pag-aaralan din ang sitwasyon. Kasi Mm. mag-open ka ng account, tapos bigla kang natanggal. Wala kang trabaho, di hindi ka makaka-continue. Hindi ka rin Ang tanong ngayon, makakabayad, opo. bakit ka natanggal? Nagloko ka sa trabaho di ba? Yan ang ayaw natin, nagloloko sa trabaho. Yes po. Sige. Okay, siguro may mga message ka pa, Nathan? May mga nakikinig sa'yo. Hello, Crescent When? Margaret. Nakikinig to mga si Faye. Anong gagawin mo para magkaroon ka ng special table para sa kakampi? Kailan? Apo. Mm. Kami ma'am dito, again, yung ginagawa namin, we always go to our clients and to our organization, yung mga part na kakausap naman namin, kagaya ng kakampi. So, gusto namin din actually, maging kakampi nyo. So, yan, tutulungan namin kayo to have a secured funds, to secure your funds, and sa mga other banking financial needs nyo, tutulungan po namin kayo hanggat sa makakaya namin. Hmm. Kasi syempre, again, 'di ba, alam naman din natin, yung sinabi nga ni Ma'am Cora kanina po, yun ay medyo totoo naman siya. Pero sa amin kasi, we don't stereotype, we don't generalize. Kaya tutulong po kami hanggang sa abot ng makakaya namin. Yun. Ako, very good dyan. Mas maganda yan. Pero kasi alam mo, marami kami mga forums, mga dialogue. Pwede namin kayong invite. Pero tanggapin natin katotohanan. Hindi, pwede tayong managinip, pero managinip tayo sa katotohanan. Kasi minsan ang iba, akala isang ganun lang Hindi pwede. Opo. Kailangan convincing. Medyo Mm. 3 beses ko nakita si Nathan bago ko natauhan. Hindi, yun ang nangyari sa akin. Naniwala ka sa kanya, Kaya, puro ang batang-bata, ano? kaya nga ako opo. Hindi, tatlo kung dumalaw tatlo. Opo, Kaya tatlo. kailangan Actually, pag-inip hanggang ka. ngayon, tatlo pa rin kami. Dito po kami tatlo. Dahil pinakita mo sana sila para Ito ma'am, mapakilala. sige po ba? Ito po. Pakilala mo sila. Ito po si Yan. Ma'am Angelina. Ito po yung partner namin sa Wow. FWD, ma'am. Ayan.
Thank you. Next time kayo, Opo, interviewin secure din, na ha? secure po. Opo, sila na interview next time, ma'am. Ah, Okay. So, with Especially si that, Ma'am Anshe. with that ay Ma'am Corazon, Alma de Leon. Ayan. Gusto mag-request ng ating mga kababayan, kakampi ang maghawak. Yung yung bloodletting, Ma'am Cora. yes. Bloodletting. Oo. Sige. Sasabihin natin sa Red Cross kung saan lugar. Okay. Okay. So, Tapos na. maraming salamat. Siguro, last message, Nathan, and then Ma'am Cora. Para magtapos na Okay. tayo. Apo. Sige, yun. Nagpapasalamat ako sa opportunity na binigay niyo po sa amin dito sa programa ninyo. And again, we expect po na magiging kakampi nyo kami. Expect din ninyo na magiging kakampi nyo kami sa lahat ng mga financial needs ninyo. And gusto namin, we advocate savings, we advocate discipline, and tama rin po ang binabanggit ni Ma'am Cora again and again, kung hindi tayo pasayod, kung hindi tayo magtatrabaho na maayos, ay hindi rin namin talaga matutulungan. Kasi at the end of the day, ang tutulong at tutulong sa atin muna ay yung sarili natin. Tama. Very good. At syempre, Ma'am Corazon Alma de Leon, ang aking idol. Inaantabayan ng Gagawin natin ang lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. No? Dream big dreams. For the dreams of today will be realities of tomorrow. Yun lamang for today. At sa susunod na araw na magkikita tayo, mag-iisip na naman tayo kung ano ang makaka-inspire sa mga nanonood, nakikinig sa atin. So, with that, maraming salamat. At of course, thank you very much. Salamat po. Nathan Demate. And Salamat po kay Security Bank. And of course, ang aking idol. Maraming salamat sa inyo. And of course, see you Tuesday ulit, Ma'am Cora. Yes. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po.